Ayan, good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Isang pinagpalang Sabado ng umaga, October 18, 2025. Purihin na po ang Diyos ang umagang ito mga kapatid. Sa ating mga early birds ang umagang ito, Sister Mau, Sister Vilma, Sister Alicia, Sister Marilu. Good morning na po sa bawat isa. Good morning na po Kuya Boyet from Riyadh, Saudi Arabia. Ayan, Father Nilito Altisa, good morning. Ayan, kipuntaging po mga kapatid, para po marami pong makapakinig, makapanood ng ating pong daily vibrant word sa araw na ito. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, Lord, sampa bago tayo mag-umpisa, tayo po ay umawit sa Panginoon. Alayan natin siya ng papurit pagsamba. Karapat dapat po na tumanggap ng pagsamba ang ating pong Panginoon sa umagang ito. Yes, Lord. Ibang nagmahal sa akin ang tulad mo, pag-ibig mo'y wagas at di nagbabago. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa iyo ay natamo, dahil sa iyong tanging pagmamahal. Yes, Lord. Ako ay natubos sa kasalanan, sasambahin kita at pupurihin ka, ang handa ng aking pagmamahal. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan aming itataas, Panginoong Jesus, aking Diyos, iaalay sa iyo aking lakas. Yes, Lord. Walang ibang nagmahal sa akin ang tulad mo, pag-ibig mo'y wagas at di nagbabago. Pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Kaligtasan sa iyo ay natamo, ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan aming itataas, Panginoong Jesus, aking Diyos, nag-aalay sa iyo aking lakas. Ikaw ang hari at tagapagligtas, banal mong pangalan aming itataas, Panginoong Jesus, aking Diyos, iaalay sa iyo aking lakas. Iaalay mo, iaalay sa iyo aking lakas. Walhatiin ka, iaalay sa iyo aking lakas. Tunay nga Panginoon, inaalay namin ang aming puso, kaluluwa at isipan sa umagang ito sa iyo, Panginoon. Gawin niyo po kaming karapat-dapat na lumapit sa iyo. Lord, forgive us, purify us, Lord, cleanse us, O God, from all unrighteousness. Hallelujah. Salamat sa kapatawaran, Lord. Truly that we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. Thank you, Lord, for thy forgiveness today. Thank you, Lord, for the blood of Jesus.
Muli, Panginoon, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang iyong gawain, ang Daily Vibrant Word sa araw po nito. Ikaw po maghari, Panginoon Lord, ikaw po manguna. Dalangin ko na ito'y may bigay sa amin, Panginoon, ng encouragement, enlightenment, Panginoon. Sa amin po mga spiritual na buhay, O Diyos. Salamat po. Reveal your truth, Lord God, today in Jesus' name. Lord, put power of your word today in Jesus' name. Nihadagan ko po anumang plano at gawa ng kaaway, Panginoon, sa umagang ito. Wala sang karapatan sa mga anak ng Diyos sa araw po na ito. Lord, we praise you. We glorify your name. Amen. Ayan. Good morning na po sa bawat isa. Salamat sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Good morning na po sa bawat isa. Pastor Perseus, good morning. Sister Mau, ayan, good morning po mga kapatid. So without further ado, tayo na po mag-umpisa sa ating pong pag-usapan ngayong umaga. Ang ating pong title is about spiritual leprosy, the silent killer of the soul. Sa Leviticus chapter 13 verse 45 to 46, sabi po dito, those who suffer from a serious skin disease must tear their clothing and leave their hair uncombed. They must cover their mouth and call out, unclean, unclean. As long as the serious disease lasts, they will be ceremonially unclean. They must live in isolation in their place outside the camp. Sa Tagalog, ang mga may malubhang sakit sa balat ay dapat magpunit ng kanilang damit at iwanan ang kanilang buhok na walang suklay. Dapat nilang takpan ang kanilang bibig at sumigaw, marumi, marumi. Habang tumatagal ang malubhang sakit, sila ay magiging marumi ayon sa seremonya at dapat silang manirahan sa kanilang lugar sa labas ng kampo. Ito po yung tinatawag natin the hidden disease of the soul. Yung mga tagong sakit ng ating kaluluwa. Purihin na po ang pagkabasa ng dakilang salita ng Diyos. So pag sinabi pong spiritual leprosy is a metaphor used to describe the condition of a person whose soul has been corrupted or numbered by sin. Similar to how physical leprosy causes numbness and decay in the body. At sabi nga dito, it is focusing on poor souls afflicted with leprosy. It was a physical disease God chose to illustrate the infectious nature of sin among His people. Because of the nature of leprosy, it provided a spiritual portrait of sin's impact on the soul. Despite man's effort, and humanity has no cure for sin and depravity. Base dun sa ating binasa sa Leviticus chapter 13, mga kapatid. So we are, in God's eyes, we are all spiritual lepers. Gaya po nung last week na aking pong tinapik dito about the anatomy of genuine or true repentance, nakapaloob po dito, mga kapatid. Kaya sabi dito, spiritual leprosy begins in secret. Hidden pride, bitterness, lust, unforgiveness, or self-righteousness. We may appear clean on the outside, yet inside infections grow. When we ignore conviction and resist repentance, the disease spreads silently. What starts as small spiritual sore becomes a deep moral decay. Now, tititingnan natin, mga kapatid, ang during the 21st century, ang sakit na ito ay unique. Oo, yung may kitong, mga kapatid, alam naman natin ang kanilang kalagayan. They are outcast, deprived, di ba? Talagang pinandidirian, binabawalan na makihalubilo. Itong may mga taong may mga sakit na ketong. Kaya nga, titingnan natin sa konteksto ng ating binasa, ito ay nakapaloob yung mga hidden sin in our spiritual sense. Yung mga secret sin. At titingnan natin, malawak po ito, mga kapatid. Kaya nga, ang mahalaga na
maunawaan natin ano ba yung implication po nito. Bakit ang mga tao nung Old Testament ay marami pong ganitong sakit, no? Because we are spiritually blind. We are spiritually dead of our transgression. Tayo po ay, sabi nga ng Biblia, for all have sinned and fall short of the glory of God. Diba? And the wages of sin is death. Diba? Yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga, itong sakit na ito, mga kapatid, ay nakapaloob yung mga ginagawa ng mga tao in a secret manner, lalo na yung mga karumal-dumal, yung abomination, no? Yung kinapupuutan ng Diyos na mga gawain ng tao. Oo. And pag hindi mo ito binigyan ng pansin, unti-unti itong nag-i-spread, lumalaki, hanggang sa tuluyan na tayong ma-immune sa ating mga ginagawang kasalanan. Kumbaga, may kalyo na, nagkakaroon na tayo ng kalyo dahil tayo na po ay na-blinded sa paggawa ng kasalanan. In the Bible, leprosy was a physical disease that isolated people from the community and from the presence of God. Diba? Dahil sa kasalanan, ito po yung nagpahiwalay sa atin. Kaya sa panahon natin ngayon, meron din po tayong mga spiritual leprosy. Spiritual, it symbolizes sin that separate us from God and spread throughout our lives if not cleansed. Kaya nga walang ibang solusyon kundi mag-repent tayo. Humingi tayo ng saklolo sa Panginoon. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon. It is a gradual, immoral, spiritual decay caused by unconfessed sin, leading to insensitivity to God's voice and separation from His presence. Iyon po yung verdict, mga kapatid. It is not just a physical illness. It is a spiritual illness. It is a vivid symbol of sin. It symbolizes the karumihan na ginagawa ng mga tao. Just as leprosy begins small and spread quietly until it destroys the whole body. Ganon din po tayo, mga kapatid. Ang paggawa ng kasalanan, nag-umpisa lang yan sa patikim-tikim. Oo. So, umpisa, titikim-tikim ka, tatry natin, hanggang sa hindi natin namamalayan. Oo. Na-overpower na pala tayo ng paggawa ng kasalanan. Manhid na tayo sa paggawa ng kasalanan. Hindi na tayo na-convict. Wala tayong conviction. Wala tayong pakialam sa Diyos at sa tao at sa kapwa. Iyon po yung rampant na ginagawa ng mga tao kapag meron na po siyang spiritual leprosy. Diba? Nagiging prideful. Sobrang taas ng tingin sa sarili. Sabi dito, but soon it consumes the soul, numbing our spiritual sensitivity in separating us from God. Yun po yung danger nito, mga kapatid. Kaya sabi po ng Luke chapter 17 verse 12 verse 17:12 to 14, ito po yung 10 kitungin, no? As he entered a village, there 10 men lepers stood at a distance, crying out, Jesus, Master, have mercy on us. Kaya nga, ito dapat ang unang ginagawa natin. Have mercy. Humingi ng awa sa Diyos. Gaya din po nung Tuesday ata, yung tinapik ni Pastor about dun sa kay Bartimaeus, or nung Thursday yata, no? They are begging to Jesus na siya po ay makakita, no? Ganoon din po itong mga may ketong na ito. They are begging kay Jesus na sila ay pagalingin. They are crying out to Jesus. They are desperate sa kanilang kalalagayan. At walang ibang magpapagaling niyan, magkukure niyan, kundi si Jesus.
Kaya nga nung Old Testament time, kahit anong ginagawa nilang ceremonial cleansing, di ba? Anong ginagawa ng mga tao, hindi sila gumagaling. Hindi sila nakakure. Kasi merong deep implication, spiritual implication. Mga kapatid, hindi lang physically, but spiritual. Kaya sabi dito sa Hebrews chapter 4 verse 14, Jesus alone can cleanse us from leprosy of sin. He is the spiritual high priest. Siya po yung high priest. Oo. In Old Testament time. In New Testament time. Kaya kasi in Old Testament time, leprosy required a priest to declare someone cleansed. Di ba? Pero po, nung si Jesus ay dumating na, siya na po ang nagpagaling. Kaya sabi po ni Isaiah, na prophecy ni Isaiah, sabi dito sa Isaiah 53 verse 5 to 7, but he was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him. Kanino daw? Kay Jesus. And by his stripes, we are healed. Di ba? Thousands of years, no? Bago po dumating si Jesus before Isaiah, no? Pero na-prophecy niya na ito na only Jesus can cure, can heal us of our sin. Kaya nga, ano ba yung mga symptoms, yung mga sintomas ng spiritual leprosy? Number 1, mga kapatid, loss of sensitivity to sin. Yung tipo na manhid na tayo sa paggawa ng kasalanan. Rampant. Kumbaga, rampant na. Hayaga na. Masyado ng brutal. Yung paggawa ng kasalanan. Lantaran, na kriminalidad, lantaran ng pagnanakaw, lantaran ng pagmumulustya. You will no longer feel convicted. Wala ka ng conviction. Na kahit na masama ang ginagawa mo. Loss of sensitivity to sin. Wala ka ng pakialam. Hindi ka na nag-a-accept ng mga payo. Ang tingin mo sa sarili mo, ikaw na ang pinaka-superior. Okay, number 2, isolation from God and others. Guilt and shame cause spiritual withdrawal. Kaya nga yung physical lepros, sila po isolated sila. Bawal sila makipag-associate, makipag-halubilo sa mga tao. Kasi ito pong sakit na ito, nakakahawa po ito, mga kapatid. Ang tao na patuloy na gumagawa ng kasalanan, gusto niya nakatago siya. Ina-isolate niya yung sarili niya. Ayaw niyang pakita, mga kapatid. Ano pa? Decay in character. Old habits in sin begin to surface. Nare-revive. Oo. Na dapat magpatuloy-tuloy tayo sa pagbabago. Ngayon, bumalik ka na naman doon sa dati mong ginagawa. Nagkaroon ng resurface, Yan yung mga now you say, now you don't. Diba? Yung mga taong madaling tawag nito, ma-open at di na magpapakita. Diba? Mag-leave the group na. Ayaw nang pa-reach out. Gusto kasi niyan, nandun na sa isolation. Number 4, pride and self-righteousness. Refusing to admit your need for cleansing. Kasi mayabang ka eh. Diba? Mayabang tayo. Oo. Mga kapatid, akala natin, kaya natin, sa sarili natin kakayanan, kaya natin masolusyonan. Kaya without God, we are nothing. Without Jesus, we are nothing. Unthankfulness and disobedience. Kaya nga yung 10 kitungin, pinagaling ng Panginoon, ilan lang ang bumalik? Isa lang. Diba?
Kaya nga si Jesus, hinanap niya, di ba 10 kayong pinagaling ko? Asa na yung iba? Asa na yung 9? Di ba si Jesus naghahanap? Mga kapatid, yan po yung mga simptomas na kapag ang tao meron pong spiritual leprosy. Yung kabig lang ng kabig, ayaw mag-give. Take lang ng take, ayaw mag-give. Diba? Ano po yung lunas o cure ng spiritual leprosy? The cure is only found in Jesus Christ through repentance in faith. Napakalaga itong dalawang ito. Repentance in faith. Kaya nga sabi natin kanina, apart from Him, we are nothing. No? Pag hindi tayo nakatas sa bayan, di ba? Wala tayong magagawa. Recognize your condition. Unang-una, admit your sins. Kailangan natin aminin sa ating sarili na tayo ay makasalanan. Mga kapatid. And syempre, cry out to Jesus. Gaya po ginawa ng kitunging ito. He asked for mercy. He begged Jesus to heal him. Sa Luke chapter 17 verse 13. Diba? Kailangan magkaroon tayo ng initiative na lumapit sa Panginoon. May act tayong gagawin. Oo. Cry out to Jesus and kneel down to Jesus. Walk in faith, obey His word in obedience, and give thanks in worship. Kapag pinagaling ka ng Panginoon, magpasalamat ka at magpuri sa Kanya. Hindi ka nababalik. Kasi si Jesus naghahanap eh. Alam niya na 10 yung pinagaling niya, di ba? Eh, isa lang ang dumating. Asa na yung 9? Naging complacent, naging makasarili. True healing leads to gratitude. Dapat meron tayong punong-puno ng pagpapasalamat, lalo na dininig ng Panginoon yung ating panalangin, pinagaling tayo ng Panginoon, samot-samo ng ginagawa natin, di tayo gumagaling, pero nung lumapit tayo kay Jesus, nagbeg tayo kay Jesus, humingi tayo ng awa kay Jesus, pinagaling niya tayo, and then, kinalimutan natin siya. Hindi tayo nagpasalamat, hindi man lang tayo nag-worship, hindi man lang tayo nag-pray. Makasarili naman, no, mga kapatid. And siyempre, sabi ni Jesus, walk in holiness. Diba? Live out to your comfort zone. Live separate from sin. Oo. Mangilin ka na. Oo. Kailangan magkaroon ka na ng conviction sa sarili mo. Maingat ka na dapat. Oo, di ba? Kapag na-review ka, pinangaralan ka, oo, lalo na kapag mga spiritual leader, yung nag-correct sa atin, oo, huwag natin i-consider silang kalaban, no? Di ba? O kaya, pinagkakaitan tayo, hindi po mga kapatid. Salamat tayo, meron tayong mga accountability group na pumupuna sa atin pag tayo nagkakamali. Mas mahirap kasi kung immune ka na doon sa ginagawa mo. Ayaw mo nang magbigay, ayaw mo nang mag-open. Oo. So ano po ang ating puntos ngayong umaga? Number 1, loss of spiritual sensitivity. Sabi po ng 1 Timothy chapter 4 verse 2, these people are hypocrites and liars, and their conscience are dead. Nawawala tayo ng, alam mo ba yung sensitivity? Para yung frequency, na-out of tune ka na. Hindi mo ma-pick up yung tamang frequency. Yung frequency ni Jesus, hindi mo siya na-pick up ng tama. Garalgal, kumbaga yung sounds. Hindi makuha yung tamang frequency. Nalulose of connection ka na. Na-isolate ka na. Kaya sabi dito ba, when leprosy attack the nerves, the body loses the ability to feel pain.
Diba? Alam naman natin yung sakit na leprosy. Grabe yan kung dumapo yan sa katawan ng tao. Namamanhid, no? Yung katawan. When we begin to tolerate sin, laugh at once grave us, and excuse what once convicted us. Always check your heart. Do you still sorrow when you sin, or have you become comfortable with compromise? Para bagang manhid ka na sa ginagawa mong mali. Tanda natin na laging may pag-asa kay Jesus. Laging may second chance kay Jesus. Hindi pa huli ang lahat. Mga kapatid, kailangan mo lang lumapit, humingi ng awa sa ating pong Panginoon. And number 2, isolation from God and His people. Sa 1 John chapter 1 verse 7, but if we are living in the light, as God is in the light, then we have fellowship with each other, in the blood of Jesus, His Son, cleanse us from all sin. Kasi ang plano sa atin ng Panginoon, ma-expose tayo sa liwanag. Ayaw ng Diyos na tayo nandun sa kadiliman. Di ba? Ayaw ng Diyos na tayo po ay naka-isolate. Ang tunay na Kristiyano, nandun yan sa liwanag. Nagpapahayag yan ng kabutihan ng Diyos. Hindi tinatago, ano? Hindi nagtatago. Di ba? Kaya nga yung physical leprosy, siya ay nagtatago doon sa kampo. Takot. Do. He is away from community. Kailangan, ang gagawin natin, it drives believers into spiritual loneliness. We skip prayer, avoid church, distance ourselves from godly friends because our hearts feel condemned. Diba? Para bagang sabihin niya, pinagkaitan tayo ng tadhana, ano? Pinagkaitan tayo ng Diyos. Sin isolate holiness. Unites about check your walk. Are you still walking in the light with others or hiding in the shadow of guilt and shame? I-examine mo yung sarili mo. Ikaw ba ay nakahiwalay sa Diyos at nakahiwalay sa fellowship ng mga kapatid natin? So number 3, corruption of character. Matthew chapter 23 verse 27, what sorrow awaits your teachers of religious law and your Pharisees, hypocrites, for you are like whitewashed tomb, beautiful on the outside but filled on the inside with dead people, bones and all sort of impurity. Nakurap na yung ating karakter. Kasi immune na tayo doon sa ginagawa na. Wala na tayong conviction. Oo, mga kapatid. Tignan natin, bitterness, pride, envy, immorality, distort the image of God within us. Sinisira niyan yung imahe ng Diyos sa ating pong buhay. We may still look good or religious from the outside, but inside ay nabubulok. Because patuloy tayo sa paggawa ng kasalanan. Always check your heart. Are you cultivating the fruit of the Spirit or covering the stench of sin? Kailangan kasi i-renounce natin yan. Kailangan kasi humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Kailangan kasi ipagkatiwala natin sa Panginoon yan. So paano natin i-apply ito, mga kapatid? Number 1, examine yourself daily. Nagkaroon ka ng examination sa sarili po ninyo. Psalm 139 verse 23, sabi po ni David, search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thought. Ask God to expose any unconfessed sin or wrong attitude. Wala man tayong magagawa, no? Kung patuloy tayo magmamatigas. Kasi dati ang panahon, i-expose ng Panginoon yan. Yung tinatawag natin the day of reckoning. Diba? Ihahayag ng Panginoon lahat ng mga wickedness na ginagawa ng tao.
Kaya sa kapanahon na natin, ito na yung tinatawag na inihahayag na ng Diyos lahat ng mga kasamaan ng ginagawa ng tao. Inihahayag na. Oo. Kaya titingnan natin, we are now in the last days. Oo. Titingnan natin. Why? Because ito na yung mga signs, mga palatandaan na we are now in the last days, mga kapatid. Ang tao maibigyan na sa kanyang sarili. Maibigyan na sa kanyang kapangyarihan. Di ba? Yun na po yung mga symptoms, mga kapatid. And number 2 is stay in fellowship with the Word in the Spirit. Para ma-minimize natin yung tinatawag natin spiritual leprosy bilang isang mananampalataya, kailangan always in tune. Always rooted in fellowship, in the Word, in Spirit. Sabi dito, sin thrives in darkness, but truth brings healing. Diba? Ini-expose ng Diyos lahat ng kasamaan ng ginagawa ng tao. And ang katotohanan ay magdadala sa atin ng kagalingan. And number 3 is stay humble and teachable. Yan. Pride blind us to our need for cleansing, is stay dependent on God's grace. Gaya po ng ginawa ng 10 kitungin na ito. They are asking God for mercy. Sila po ay lumuhod sa Panginoon. Minsan tayo, inuudyo ka na tayo ng Santong Espiritu sa buhay natin. May conviction na yung ating espiritu. Nag-grieve na yung ating espiritu dahil sa ginagawa natin. Pero, ayaw pa rin natin lumapit sa Panginoon. Nagkaroon ng callous heart. Oo, kapatid. Manatili tayong mapagpakumbaba sa harap ng Panginoon. Kasabi po dito, mga kapatid, beloved, spiritual leprosy is not the end. It is a call to restoration. Jesus' compassion reaches even the most infected heart. His blood cleanses deeper than sin can stain. Let Him touch the hidden parts of your life. Don't hide the infection. Bring it to the healer, who is Jesus. He is willing, He is able, He is willing to make you spiritually whole again. May pag-asa pa. Kailangan lang natin mag-repent. Genuine repentance. Mga kapatid. Kaya, di ba yung 2 Chronicles chapter 7 verse 14, very familiar verse, very powerful verse sa Old Testament. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and heal their land. Ito ang kailangan ng mga tao, mga kapatid. Hanggat hindi tayo humihingi ng saklulo sa Panginoon, hanggat hindi natin ibinababa yung ating sarili at itinataas natin ang Panginoon, no? Wala tayong magagawa. Kaya ngayon, nakakalungkot. Ang tao ngayon, nagkaroon na ng amnesia. Nagkaroon na sila ng mga, trauma sa mga nangyayari. Huwag tayong makalimot sa pangako ng Diyos, mga kapatid. Kailangan lang natin gampanan ano ba yung gusto ng Diyos na ipagawa sa atin. Sabi ng Panginoon, repent. Oo. At tumalikod na tayo sa ating pong mga kasalanan. As a question to consider, what areas of your heart need the cleansing touch of Jesus today? And are you willing to let Him remove every trace of spiritual infection?
Meron pa ba sa mayong puso ngayon na nangailangan ng paglilinis, nangailangan ng restoration, at handa ka ba na si Jesus ang tanging lunas sa mga spiritual leprosy sa ating pong buhay? Kaya wala na po makakasagot yan, mga kapatid. So yan, purihin po ang Diyos sa umagang ito. Salamat po sa bawat isa, sa 19 viewers natin. Ayan, Brother Rinaldo Angeles, good morning. Pastor Ani, good morning. Sister Judith, good morning. Tatay Erning, Sister Julie, good morning po. I do hope meron tayong napulutan ng aral sa araw po nito. Sabi nga ng kasabihan, no? Habang buhay, may pag-asa. Ang pag-asa ay na kay Jesus. 'Di ba? Hindi kung saan-saan. Ang pag-asa natin, ang kaligtasan natin ay nagmumula sa ating pong Panginoong Hesus. Kaya ang kailangan lang natin, lumapit sa Kanya. Magpalinis sa Kanya. Hallelujah. So yun po mga kapatid, marami pong salamat. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Dalayan ko na sa buong maghapon ng Sabado, samahan tayo ng Panginoon sa lahat ating gagawin. Maging mapagtagumpay. Pagtagumpayin tayo ng Diyos. Pagalingin tayo ng Panginoon. Sa lahat ng may mga karamdaman ngayong araw na ito, pagalingin tayo ng Diyos. O kaya yung titawag natin the spiritual leprosy, pagalingin tayo ng Panginoon. Lord, we come to you today with an open heart. If there any sin, pride, impurity within me, please reveal it and wash it away, Lord. Touch me, Lord, and make me clean. Heal the hidden places of my soul. Renew my mind, soften my heart, and restore my love for you. And let your blood cleanse me completely. Fill me with your spirit, guide me in your truth, and keep me walking in your light every day. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Truly, apart from you, we are nothing, we are miserable, we are lost. You are the cure, O God, sa lahat ng mga sakit, Panginoon. Thank you, Lord God, na meron po kaming kapayapaan sa aming puso, na anumang pong mga kaguluhan sa aming paligid, Lord God, ito po, alam namin na you are in take control. Ikaw po ang kumukontrol. Ikaw po ang in charge, Panginoon. Alam mo po lahat na nangyayari. Kaya naman, Lord, salamat po sa kapayapaan sa aming puso. That, Lord, you said in your word that heaven and earth will pass away, but your word will remain forever. Thank you, Lord God. Hallelujah. Salamat din po sa aming pong mga kapatid na nagdiwang ng kaarawan ngayong araw, even anniversaries. Salamat din po kahapon. Belated happy birthday po kay Pastor Ani, Sister Jaisel. Yan, magka-birthday po sila. Salamat po sa inyong buhay, sa inyong mga buhay. Patuloy po kayo pagpalain ng Panginoon exceedingly and abundantly. Salamat po, Ama, sa araw po nito. Dideklara po namin tagumpay sa lahat po na aming gagawin sa buong maghapon, Panginoon Diyos. Lord, desire ng aming mga puso, O God, kaya mo, Lord, na ikaw po manguna. Kumatagpo, Panginoon Diyos, sa aming po mga panalangin. Salamat, pinupuri ka namin, pinasalamatan, Lord, sa araw po na ito. Lord, we welcome you in this place, Jesus. By the love of the Father, in the grace of the Lord Jesus Christ, and by the sweet fellowship of the blessed Holy Spirit, be with us all, today and forever. Amen and amen. God bless po, mga kapatid, and to God be all the glory.